Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni Savannah and Marcos. Guys, sana hindi kami sasawang makikinig sa aking kwento. Ngayon siguro, kailangan kong magsunod-sunod ang upload para mabigyan ko ng katarungan ng aking kwento. Kasi tagal na to, almost, yes, more than 1 year na hindi ako nag-upload. At sana mapasa niyo yung ending para hindi ulitin. Sorry guys. Chapter 11. Paulit-ulit na napalunok ng laway si Savannah. Gusto niyang makawala sa mga braso ni Marcos dahil takot na siyang masaktan ulit. Kaya tinitigan niya ang ari ni Marcos at marahang kinagat. Sumigaw si Marcos sa sobrang sakit at nagmamadaling lumabas si Savannah sa kwarto ng lalaki. Nagulat siya nang hindi na ito nakalak. Nahiya siya nang makitang nakatayo sina Marcela at Pablo sa kaniyang harapan. Tita, tito, good morning po. Wika nito habang namumulang mukha sa sobrang hiya. Savannah, iha, good morning. Kumusta ang tulog mo kagabi? Tanong ni Marcela habang karga-karga nito si Enzo. Mami, masarap ang tulog niya. Tuwang-tuwa po kaming dalawa kasi nakalak po ang pinto eh. Wika ni Marcos. Kaya nagulat si Savannah nang bigla itong nagsasalita sa kaniyang likuran. Oo nga po tita, bakit po nakalak ang pinto kagabi? Savannah, baka napindot ni Marcos. Mami, kumusta po ang tulog ninyo ni Daddy? Kumusta si Enzo? Hindi ba niya hinahanap si Savannah? Tanong ni Marcos. Marcos, sobrang bait ni Enzo. Parang ikaw lang noong baby ka. Baby Enzo, siya ang daddy mo. Ngumiti ang bata kay Marcos at naramdaman nito ang sobrang tuwa nang makitang tumawa ang anak niya. Tita, mag-shower lang po ako. Tapos uuwi na kami ni Enzo. No, Savannah, mag-breakfast muna tayo bago kayo umuwi sa isla. Saka ipahatid ko na kayo kay Marcos para safe kayo ng apo ko. Tita, kami na lang po sa kayo kong makaabala kay Marcos. Alam ko kasing meron siyang sariling mundo. Seryosong wika ni Savannah at nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Marcos para mag-shower. Nauna na sa dining sina Marcela at Pablo. Samantalang masayang naglalaro sina Marcos at Enzo sa tabi ng swimming pool. Ilang saglit pa ay lumabas na si Savannah. Nakita nito ang mag-amang masayang naglalaro. Tinawag ni Marcela sina Marcos at Enzo upang pumasok sa loob para mag-breakfast. Natutuwa siyang makitang masaya si Marcos habang nagkikipaglaro sa anak nito. Pero nagulat si Marcos nang biglang nag-ring ang kaniyang cellphone. Nang sagutin niya ay nagulat siya nang umiiyak si Vanessa sa kabilang linya. Pumasok siya sa loob at binigay si Enzo kay Marcela. Nagpapaalam itong umalis muna dahil mayroon emergency. Hindi na lang pumalag sina Marcela at Pablo. Nagmadali na itong sumakay sa kotse at pinaharurot ng takbo. Marcela, saan daw papunta ayon? Pablo, alam mo na, nagdrama na naman siguro si Vanessa. Kahit kailan ay panira tong Vanessa. Wika ni Marcela. Isang muntong hininga ang pinakawala nito sa kauminom ng kape. Savannah, halika iha, mag-breakfast na tayo. Tawag sa kanya ni Pablo. Mabilis siyang lumapit at umupo na rin siya. Masaya siyang kumain ng breakfast kasama ang mga matanda. Pagdating ni Marcos sa kondo ni Vanessa, ay nagulat siyang nabutang umiiyak ang dalaga at mayroon alak sa tabi nito. Vanessa, bakit ka umiiyak? Sakang aga naman ang alak. Magpakamatay ka na ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ako, Marcos. Dahil sa'yo ay nasasaktan ako ng ganito. Mahal na mahal kita. Alam mo namang ikaw lang ang first love ko eh. Tapos porket meron ka ng Savannah, basta-basta mo na lang akong ibasura. Napakasama mo sa akin, Marcos.
Wika nito habang humagulgol ng iyak. Vanessa, hindi naman kita iniwan eh. Gusto kong baguhin mo ang ugali mo. Ayokong magsalita ka ng masama laban sa anak ko. Saka kay Savannah. Dahil siya ang ina ng anak ko. Seryosong tura nito kay Vanessa. Marcos, natatakot akong iwanan mo ako. Pinaglaban lang naman kita dahil ayokong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mundo ko. Nagmamakawa ako sa iyo, Marcos. Huwag mo akong iwanan. Mahigpit na niyakap ni Vanessa si Marcos. Nagulat na lang siya nang dukutin nito ang kaniyang ari. Marcos, paligayahin kita. Huwag mo lang akong iwanan. Vanessa, kailangan ko nang umuwi agad kasi nasa bahay ang anak ko at si Savannah. Ihatid ko sila sa isla. Matulog ka na. Ano? Marcos, narinig mo ba ang sarili mo? Ako ang unahin mo dahil ako ang fiancé mo. Hindi ang batang iyon. Saka alam kong hindi ikaw ang ama ng bata. Gusto mo bang magsagawa tayo ng DNA test para malaman mong nagsasabi ako ng totoo? Para gumising ka na sa katotohanan hindi ikaw ang ama ng batang iyon. Vanessa, meron akong pakiramdam. Anak ko ang bata. Kahit saan mo tignan na lahat ng parte ng katawan niya ay nagmana sa akin. 2 taon na siya, Vanessa. Kailangan niya ng kalaro. Tsaka balang araw, maging kasama ko na rin siya. Tsaka meron nang bumabalik na memory sa amin ni Savannah. Kagabi, magkasama kaming natutulog sa isang kwarto. Ang sarap ng pakiramdam ko. Ang himbing ng tulog ko nang nasa tabi ko siya. Magkatabing natutulog? Sigurado ka ba, Marcos? Hindi mo na ako naiisip? Anong ginagawa ninyo? Nasisex pa kayo? Kinain ba niya ang ari mo? Kaya ayaw mo nang makipag-sex sa akin? Vanessa, pwede ba? Relax. Wala kaming ginaniwang ganyan. Hindi easy to get si Savannah. Nabasa na lang bumukaka sa akin. Napatunayan ko yon kanina kung gaano siya kalinis. Kahit tinatukso ko siya ay hindi niya ako pinapatulan. Alam kong mahal na mahal niya ako. Pero never siyang nag-attempt na ibaba ang sarili niya sa akin. Siya ang babae. Meron siyang class sa katawan. At hindi basta-basta ang babae lang. Paliwanag ni Marcos kay Vanessa. Nagmamadaling tumayo si Vanessa at nagpabalik-balik ng lakad. Hindi ito makapaniwalang labis na humahanga si Marcos kay Savannah. Humagulgol siya ng iyak at sinaktan ang sarili. Pinigilan siya ni Marcos pero nagpapumigla siya at pilit makawala sa mga yakap ng lalaki. Alam nitong masasaktan niya ang damdamin at pride ni Vanessa pero nasasabi lang naman siya ng totoong nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ng damdamin nito para kay Savannah. Dahil sa isang gabing nakatabi niya ito sa kama, ay pakiramdam niya ay matagal na nila itong ginagawa. At nasasanay na ang katawan niyang si Savannah ang katabing matulog gabi-gabi sa kama. Nakaramdam ng tuwa ang kanyang puso at payapa ang kaluluwa niya. Ngayong kayakap nito si Vanessa ay wala na siyang nararamdamang kilig at pagmamahal. Awa na lang ang dahilan kung bakit yakap-yakap niya ito ngayon. Humagulgol pa rin ito ng iyak at nagpupumilit kumawala sa kanyang mahigpit na yakap. Nagulat si Marcos nang tumakbo si Vanessa papuntang kusina at kumuha ito ng matulis na kutsilyo at itinutok sa kaniyang leeg. Sige, subukan mong umalis ngayon, Marcos. Magpapakamatay ako. Hindi mo ko pwedeng iwanan. Sa akin ka unang nag-I love you, di ba? Sa akin ka unang nangangako. Ako lang ang may karapatan sa'yo. Kung kailangang magmakawa ako kay Savannah ay gagawin ko, Marcos. Huwag ka lang mawala sa akin. Ikaw lang ang mundo ko. Bago ka nawala ay nangako kang sa pagbalik mo ay magpapakasal na tayo, di ba? Pero bakit pakiramdam ko ay wala na akong halaga sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo sa akin, Marcos? Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Kung iwanan mo ako ay mas mabuting mamatay na lang ako. Isa makikita kang masaya sa piling ng mga agaw na iyon. Galit na sigaw ni Vanessa habang hawak-hawak pa rin ang kutsilyo. Vanessa, itapon mo ng kutsilyo. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Mangako ka munang hindi mo ko ipagpalit sa mga agaw na iyon. Mangako ka, Marcos. Mangako ka. Sigaw nito habang humagulgol ng iyak.